Mapagpalayang umaga, tanghali, hapon at gabi, saan mang panig ng mundo. Welcome back to Chika Chika with Tambakol. Ngayon pong gabi, ating pong tatalakayin ang ika nga ay patuloy at mainit na ika nga ay pagtalakay sa social media, sa mga dyaryo, TV patungkol sa nangyayaring Senate hearing sa mga di umano ay sexual na pag-abuso, pang-rape at pangmumulesya ng ika nga very famous na Pastor Kibuloy sa kanyang mga miyembrong kababaihan at pati na rin kabataan at marami pang bagay na inaakusa laban sa kanya. Recently, in connection po sa ika nga sa mga paratang na ito, recently, siguro mga a week ago, naglabas ng fresh statement si BP Sara na kung saan marubdob daw niyang buong puso siyang pagsuporta kay Kibuloy na akusado ng panggagahasa at sexual abuse. At mas recent pa dito, yung pagdalo niya doon sa Liwasang Bonifacio na kung saan merong prayer rally daw at nagsama-sama ang kanyang tatay, siya, 10 ng kanilang mga alipores para ipanawagan ang pagbaba sa gobyerno ni Pangulong BBM at siyempre unang-una pa ang panawagan ng pagsuporta para kay Pastor Kibuloy na ulitin natin ay akusado ng panggagahasa, pangmumulesya at sexual abuse sa mga kababaihan at kabataan. In connection with this, tayo po ay magbalik tanaw. Ibalik tanaw natin na kung saan noong 2016 sa kasagsagan ng ng presidential election ng time na yon, noong panahon na kandidato pa ang tatay niya at hindi pa Pangulo, Sara Duterte, na noong panahon na yung mayor, revealed to the public na she was also a victim of rape when she was still a child. Biktima daw siya ng rape nung siya'y bata pa. At siyempre, tulad ng inaasahan, maraming naniwala at unang-una na dyan yung mga zombies na DDS noong time na yon. Hindi natin nakakalimutan ito sapagkat may koneksyon na lahat ng bagay na nangyayari sa mga sinasabi at ginagawa ng pamilyang ito, lalo na ng kasalukuyang Vice Presidente ng bansa. Ngayon, 2024, na kung saan siya na nga ang Vice Presidente ng bansa. Ngayon, kabaligtaran na. Kabaligtaran na ang mga sinasabi at ginagawa ng self-proclaimed victim of rape. Siya ngayon ay supporter na at defender pa ng akusado bilang manggagahasa at sexual molester at abuser na si Pastor Kibuloy. So umikot ang mundo, nabaliktad, from biktima ng rape, self-proclaimed biktima ng rape. Ngayon naman, siya naman ang dumidepensa at dumidepensa at nananawagan na proteksyonan daw ang di umano ay akusado na di umano sa panggagahasa at molestyador at sexual abuser na si Pastor Kibuloy. Ito ay mga bagay na dapat nating basihan dahil kung babatayan natin yung mga ganitong statements at mga kilos at galaw ng mga Duterte, hindi ka na dapat maniwala sa mga ito di ba? Ito yung matagal nating sinasabi since 2016 na lahat ng pinagsasabi ng pamilyang ito puro kasinungalingan at puro panluloko lamang sa mga mamamayang Pilipino. Di ba? Rape victim daw siya. Tapos ngayon, tulad nga nabanggit ko kanina, nag-press release and at the same time, pumunta pa doon sa prayer rally sa Liwasang Bonifacio, ipinagsisigawan, ipinananawagan sa mamayang Pilipino na proteksyonan at idepensa ang isang akusado na rape ng pangre-rape, ng panggagahasa, ng pangmumulesya at sexual abuse sa mga kapwa niya kababaihan at maging sa mga bata na miyembro daw ng kulto ni Pastor Kibuloy. So, mga minamahal kong kachika-chika, tulad po na nabanggit ko kanina, tayo bilang mga mamamayang Pilipino,
hindi pa pwedeng nanonood lang tayo, nakikinig lang tayo, nagbabasa lang tayo. Analisahin din po natin kung ano yung mga bagay-bagay na tinatanggap natin sa ating mga isipan, sa ating mga tenga. Hindi pa pwedeng papasok, lalabas lamang. Kailangan, basihan natin kung ano ba yung mga nangyari noon, ginawa nila noon, mga statement nila noon, at yung kung ano yung mga ginagawa nila ngayon, at mga pinagsasabi nila ngayon. Kung ito ba ay nagtutugma, kung ito ba ay bumabalanse sa mga kinikilos nila at ginagalaw noon at ngayon. So dito mapapagbatayan natin kung sila ba na mga leader na inihalal ng ating bansa, kapanipaniwala ba? Sincero ba sila sa mga pinagsasabi nila, sa mga pinagagawa nila? Hindi ba kaya pinaglolo ko lang tayo ng mga ito? Which is very obvious naman na talagang pinaiikot lang tayo ng mga ito. Di ba? Sasabihin mo, biktima ka ng rape, tapos ngayon, lantarang pinagsasabi mo, hinihingi mo sa mamayang Pilipino na suportahan at depensa yung akusado sa panggagahasa at sexual abuser. Ano yan? Di ba? So, mga kachika-chika. Sabi nga, magbasa, mag-aral at mag-analisa. Analisahin natin lahat. Dahil lahat ng bagay na ginagawa, sinasabi ginagawa ng mga halal na leader natin ito ay nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, kung meron tayong mga leader na ganito, na kung saan walang consistency sa kanilang mga statements, sa kanilang mga ginagawa, hindi naman natin dapat patuloy na suportahan itong mga ito. Malapit na naman ang election sa 2025. Walang isang taon mula ngayon, halos isang taon mula ngayon, maghahalal na naman tayo ng mga bagong senador, mga bagong local government leaders natin. Maging matalino naman po tayo, mga minamahal nating kababayan. I-improve naman natin yung quality, yung kalidad na hinahanap natin sa mga leader na ibinoboto natin. Ito mga ganitong uri ng leader na sinungaling, tuldukan na natin to. Ibasura natin sa balota itong mga ito. Huwag natin kalimutan yung mga pumanik doon sa entablado, doon sa Liwasang Bonifacio, sa prayer rally daw para kay Pastor Kibuloy. Sa 2025 election, senatorial election, nandoon si Bato, nandoon si Bongo. Iyan yung mga kakandidato muling senador sa 2025. Ngayon, ikaw bilang isang mamamayang Pilipino, lalo na sa mga kababaihan at saka sa mga kabataang kababaihan, ikaw bilang lalaki, bilang ako, bilang may anak na babae, nanay mo, susuportahan mo ba yung mga ganitong klase ng tao na kandidato, politiko, na nananawagan na idepensa at proteksyonan daw natin, ang mga tulad ni Kibuloy na akusado sa panggagahasa at pangmumulestya sa mga kababaihan at kabataan? So, hanggang dito po, muling nagtatapos muna ang Chika Chika with Tambakol. Muli ko pong hiling sa inyo, please like and share para po dumami ang makarinig at makapanood ng ating opinyon sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating pamumuhay, sa ating bayan at sa ating bansa. Maraming salamat po. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi, saan man panig ka mundo. Ito po si Chika Chika with Tambakol. Ciao!